Simula nakaraang linggo, patuloy na ang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa na nagresulta sa pagbaha at paglikas ng mga residente sa mga apektadong komunidad. At isa po sa mga ahensyang tumutulong sa ating mga kababayan ay ang Philippine Coast Guard. Makakausap po natin ngayon si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore. Commodore, rise and shine po. Good morning. Yes, good morning, Professor Fifi and Sir Joshua. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programa. Alright, Commodore, ngayon po maraming lugar apektado ng habagat. Ilang tauhan at rescue assets po ang usual na dinideploy ng PCG para sa mga emergency cases po. I'm sorry, Professor Fifi, medyo mahina po ang signal po natin ngayon. Okay, we understand. Medyo napuputol po kayo. We Sorry po. understand the efforts of the PCG. We want to know po, kamusta yung pag-deploy po ngayon ng PCG or ng inyong ahensya sa inyong mga tauhan po doon sa mga nasalanta na lugar, especially for emergency cases? Yes, Professor Fifi, actually halos 7,887 evacuated individuals po ang atin pong nagawa nitong weekend. Naka-heightened alert status po ang Philippine Coast Guard kasama po ang ating deployable response group at atin po mga floating assets. So ito nakaraang araw ay tayo po ay nag-deploy sa area po ng Romblon, sa may Ojongan at Looc, sa may Batangas, sa may Nasugbo, Mabini, Lian, Talisay, sa Batangas City. Kasama rin po ang Cavite, Rizal, Laguna at Pampanga. Nang weekend din po, Professor Fifi, tayo rin po ay nag-deploy na atin po mga land mobility. Tayo po ay nag-conduct ng libreng sakay sa may Batangas, kasama po sa Kawit, Noveleta at Bacoor. Nagsagawa rin po tayo ng assistance sa DSWD kasama ang ating local government units sa pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong komunidad po. Okay. Commodore, well, over the weekend po, tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Any challenges po na ating kinakaharap in terms of evacuation and search and rescue operations? At kumusta po yung ating mga kagamitan? Sapat naman po. Well, pagdating po sa kagamitan, we have enough po, no? Yan naman po ang naging direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban. Na pag ganito masama po ang panahon, usually we deployed po na mas maaga ang ating po mga tauhan. Ang nakikita lang po naming challenges talaga, Sir Joshua, sa mga nakaraang araw na evacuation efforts po natin, ay meron po tayo mga na-encounter na mga daan na makipot na kung saan nahihirapan po makapasok ang ating pong responders kasama po ang kanilang mga kagamitan katulad po ng rubber boats. Okay, we understand that during the for the last 24 to 48 hours ng inyong aksyon sa inyong sa inyo mula sa PCG, sa pagpunta po ninyo sa Cavite, sa Batangas and other parts, kamusta po? May mga naging issues po ba or very collaborative at cooperative po ba yung ating mga kababayan? May mga hindi po ba nakilikas? Tell us more po, Commodore. Well, wala po tayo naging problema sa evacuation efforts. Nakipagtulungan naman po ang atin po mga kababayan. Yun din po ang kagandahan, no? Naging swift po ang ating operations ngayon. And of course, ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard para we could maximize po ang lahat po ng ating kagamitan, kasama po ang ating mga tauhan, is we are in close coordination with the local government units, kasama po ang Office of Civil Defense. Alright. Commodore, paano naman din po natin natitiyak na yung ating mga tauhan ay merong sapat na pahinga dahil we understand na tuloy-tuloy po ang ating operations. At paano po natin natitiyak din yung kanilang kaligtasan? Well, unang-una, yan po ang direktiba ng aming commandant, no, na to ensure always yung safety ng ating po mga responders. We always ensure na they are equipped with the PPEs at mga personal protective equipment po nila. At bago po ang deployment and after the deployment, meron po tayo mga medical doctors na tumitingin po sa ating po mga kasamahan. Pagdating naman po sa ating deployment ng mga deployable response group, palagi po ito may kasama ng mga medical teams and mga nurses. So hindi lamang po para makapagbigay ng assistance sa ating po mga kababayan, kasama na rin po ang pag-ensure ng safety ng ating responders. Okay, we understand also you are producing the maritime safety advisories on your social media accounts. As of the moment, ano pong data ngayon?
I'm sorry, sir, Professor Fifi, napuputol po kayo. Okay, we apologize sa signal po. No? Yung Maritime Safety Advisory, I understand, naglalabas po kayo sa inyong social media accounts. Ano po ang current data ngayon sa mga na-stranded po, sa mga, kung nabigyan po natin ng shelter, I understand, tell us more po. Yes, pagdating po sa mga stranded nating pasahero, as we speak po, as of 4 a.m., meron po tayong 20 na minomonitor na pantalan na kung saan out of 20 ay 7 po na ports ang meron tayong stranded na pasahero. So we have 472 stranded passenger. However, Professor Fifi, wala po tayong naitalang stranded na mga barko. Kaya ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan na nais na umuwi or gumamit ng mga sasakyang pandagat ay i-check po muna talaga sa Pag-asa or even sa social media accounts ng Philippine Coast Guard because we regularly post updates po sa ating social media accounts sa mga kanseladong trips po para maiwasan din po na pupunta sa pantalan and then mai-stranded. So yan po ang ating reminder po sa ating po mga kababayan. Alright. Commodore, yung para naman po sa ating mga kababayan na mangingisda, well, naintindihan po natin na ito po yung kabuhayan nila para po dun sa mga nagpupumilit pa rin na pumalaot at mangisdaan pong paalala natin sa ating mga kababayan. Yes, sa mga kababayang mangingisda at maliliit na motor bangka operators, huwag po muna tayong pumalaot kung may umiiral na gale warning o masamang panahon sa inyong lugar. Again, ang inyong pong kaligtasan ang aming pangunahing prioridad. At sa mga biyahero, ulitin ko lang din po, Sir Joshua, din po ang mga alimtuntunin at huwag pilitin maglayag kung may mga cancellation of trips na po para maiwasan po na ma-stranded sa ating mga pantalan. At lagi po tayong mag-check sa ating pong advisory na binibigay po ng Pag-asa at ng Philippine Coast Guard. At sa ating pong mga coastal communities naman po, Sir Joshua, manatiling alerto at sumunod agad sa po ng ating local DRRMO kapag ipinag-uutos na po ang pagdikas. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Alright, on that note, muli ating po nakapanayam si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po. Salamat, Commodore. Yes.